Gusto ko ring makasama sina mama at papa, na magkakasama. Maligayang kaarawan, Fifi. Napakaswerte ni Ginoong Lin, na may ganitong kagandang, masunurin na anak na babae. Gawa, dito, siksiyaw. Pumunta, ihampas mo ang sahig na ito para sa akin. Lagokdil, ihampas mo ang sahig na ito para sa akin. Anong nangyayari? Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras? Nakita mo ba? Ganito ako kamahal ng mama at papa. At ikaw, wala kang halaga. Fifi. Maligayang kaarawan, prinsesa. Ito ang regalo mo. Buksan mo na at tingnan. Salamat, kuya. Paano mo nalaman? Ito ang paborito kong brand. Ang kwintas ko. Nawala ang kwintas ko. Ano? Baka may nagnakaw. Mi. Ikaw ba ang kumuha? Ako? Hindi. Hindi ginawa ng ate. Lumaki ang ate sa bahay ampunan. Mahirap ang buhay niya noong 1988. Emikalo. Pero, kahit na ang ate ang magnanakaw, napilitan lang siya. Hindi ako magnanakaw. Anong nangyari kay Fifi? Ipinadala mo sa akin ang kwintas na ito. Nakuha ito ng kapatid na babae. Phew. Ano? Zhang Ma, siya sa atin mo siya. Hindi ako nagnakaw. Siya sa atin mo siyang mabuti. Hindi ako magnanakaw. Ang babaeng ito talaga. Paano niya naman nakawan? Nariyan na ang ebidensya. Magdadahilan ka pa. Sabi nila siya ay, tunay na anak ng pamilyang Lin. Ilang taon na ang nakalipas bago siya dinala pa uwi. Nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Lin Xiao. Talagang pinagsisisihan ko noon, na kinuha kita mula sa orphanage, at dinala kita dito. Tao. Ihagis mo siya palabas dito. Simula ngayon. Kami sa pamilyang Lin. Wala nang ganitong anak na babae. Sa totoo lang, ang kwintas sa bulsa mo ay akin ang naglagay. Ikaw. Inyong lahat. Ako po si Lin Xiao. Tuwang-tuwa po akong makasali sa paligsahan sa disenyo ng King Yao Cup. Ang aking inihandang proyekto ay, may taglay palang ganitong talento sa disenyo. Zhao Yang, tulungan mo akong tingnan ang kanyang impormasyon. Ang taong ito, ay makakatulong ng malaki sa ating kumpanya. Mabilis, dalhin sa ospital. Ipinasok sa tindahan. Magandang araw po. Si Gu ang nagligtas sa iyo. Ininform na namin ang pamilya mo. Parating na sila. Nasaan po si Gu? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Sabi ni Gu, magpahinga ka muna at magpagaling. Pagaling ka na muna bago natin pag-usapan yan. Opo. Hindi ba't sinabing malubha ang sugat? Mukhang. Ayos naman pala. Lin Xiao, sino ang na-offend mo? Xiao, nakita mo ba ng maayos kung anong itsura ng kausap? Kung sasabihin ko na si Lin Xiao Fei ang nagtaga sa akin. Ano? Lin Xiao, nagsisinungaling ka ngayon. Wala ka nang isinasagawang draft. Sabihin mo na si Fifi ang sumaksak sa'yo. Lin Xiao,
Alam kong naiinggit ka sa kanya, pero hindi mo siya dapat siraan. Kapatid mo siya. Lin Xiao. Ngayon ay lalong, walang galang na. Simula nang bumalik ka, hindi ka nagsisinungaling, nang aapi lang sa kapatid mo. Talagang labis akong nabigo sa iyo. Ayos lang. Kayo ang tunay na pamilya. Ako ay wala kundi isang batang isinilang ng ina ngunit walang nag-alaga. Tama ka. Naglakas loob kang sabihan ako ng ganyan. Gusto mo na namang manakit sa akin. Bumalik ako sa bahay 5 taon na. Puro suntok at mura ang inabot ko sa'yo. Mas masahol pa ako sa hayop na nabubuhay. Hindi ko naranasan ang kahit kaunting pagmamahal ng ina. Siyaw, mag-sorry ka sa mama. CJ, dahil hindi naman ninyo ako pinaniniwalaan. Kung ganoon, wala na rin akong dahilan para manatili pa sa pamilya Lin. Puputulin ko na ang ugnayan ko sa inyo. Puputulin ko na ang ugnayan ko sa inyo. Lin Xiao. Nais mo bang maging katatawanan ng buong Jiangxing ang pamilya Lin? Lin Xiao. Umalis ka sa pamilya namin, Lin. Wala kang halaga. Mabuting isipin mong mabuti. Sige na, Xiao. Ang pag-aaway ay may hangganan. Kakatapos mo lang ng operasyon. Masama ang pakiramdam. Naiintindihan ka namin, ikalawang kuya. Ikalawang kuya, bakit mo siya pinipigilan? Ayaw ba niyang putulin ang ugnayan? Sakto lang kasi nandito siya sa pamilya Lin. Isa lang siyang pabigat. 8. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko dapat sinabi sa lahat na ikaw ang nagnakaw ng kwintas. Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Lin Xiao. Kapatid mo yan. Ganda. Ngayon ako, tatay. Hintayin kita, bago kita kausapin. Walang kailangang hintayin. Maaari na tayong magputol ng ugnayan. Lin Xiao, buhat sa ugnayan ng dugo. Wala kang ibang kaugnayan sa amin. Ni kaunti man ay hindi ka namin kahawig. Ang paglabas mo ay magdudulot lamang ng kahihiyan. Hindi tulad ng ating si Fifi. Na napakagaling. Hindi mo pa alam, Lin Xiao. Si Fifi ay nakamit na, gawad ng King Yao, unang pwesto sa kompetisyon sa disenyo ng damit, at malapit ng kunin ng Gu Corporation, bilang punong taga-disenyo. Ngunit ito ay, dahil lamang kay Fifi. Kaya tinulungan ka ng boss. Ang nakakatawa sa akin ay, Lin Xiaofi na na-eliminate ka sa semifinals. Paano ka makakakuha ng unang gantimpala? Xiao. Ang kahusayan ni Fifi ay nakikita ng buong pamilya Lin sa kanilang mga mata. Hindi ka dapat ang magsalita rito ng kung ano-ano dahil sa tingin ninyong lahat, siya ay mas mabuti kaysa sa akin. Kung gayon ay putulin na natin ang ugnayan natin. Pirmahan na natin ang kasunduan sa paghihiwalay. Hindi tama, nagbago si Xiao. Hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya masunurin at maamo. Ano nang nangyayari? Bakit kailangan niyang putulin ang relasyon sa atin? Sino ang nanakit sa kanya? Kung may lakas ka, huwag ka nang bumalik. Umalis ka. Bakit parang nagbago si Lin Xiao? Mabuti na rin. Dahil siya at ang buong pamilya niya ay pinutol na ang ugnayan. Hindi ko na kailangan pang makialam pa. Tingnan mo. Nay, sa loob ng maraming taon, ay hindi niya binigyan si Xiao ng suporta sa buhay. Baliktad. Binubuli niya agad si Feifei pagdating niya. Hindi ko siya papatawarin. Wala ba akong halaga sa kanya? Para bang hindi niya ako inaalala bilang ina niya. Yung pera noong nakaraang buwan? Pinahinto ko na sa tatay mo iyon. Pero binigyan pa rin ba siya nito? Tanungin mo na lang ang tatay mo. Itatanong ko ba sa iyo? Ang luluto. Ang daming ginagawa sa kumpanya araw-araw. Abala na ako. Ang mga gawaing bahay ay kailangan ko pang asikasuhin. Tanungin mo ang kuya mo. Siya ang namamahala sa mga bagay na ito. Hello, kuya. Sa mga nakaraang taon, hindi ka nagbigay ng allowance kay Xiao. Ang pinangangasiwaan ko ay, ang allowance ni Fifi. Saan pa ako magkakaroon ng oras para alagaan siya? Kaya, sa loob ng maraming taon, wala ni isang tao sa bahay namin ang nagbigay kahit isang sentimo kay Xiao. Ano? Paano siya nabubuhay? Sino ang nakakaalam? Baka ninakaw niya ang mga bagay sa bahay natin para ibenta. Haoran. Walang anuman, bakit ka nag-aalala? Walang pera, babalik din siya ng kusa. Ayos, dapat siyang humingi ng tawad kay Fifi sa pamamagitan ng pagyuko sa harap ng buong pamilya. At maayos na magsisi sa akin. Xiao, marahil tama ka. Hindi ito parang iyong tahanan. Ginoo at ginang. May dumating na tao mula sa group.
Ang pinakamayamang tao sa Jiangsheng, ang Gu Group. Bakit sila nagpadala ng tao dito? Sa huling laban, ang Gu Group ang naging sponsor. Marahil, ay nakita ni Ginoong Gu, ang aking mga gawa. Ito ay para kay Fifi. Si Fifi ay nanalo, ng unang gantimpala sa paligsahan. Ang ating si Fifi ay napakagaling Kaya pala personal na, nagpadala ng tao ang kumpanyang Gu. Napakinabangan din namin ang iyong tagumpay. Magandang araw po, Ginoo Lin. Ako po ay mula sa kumpanyang Gu. Pangunahin nakatulong si Zhao Yang. Katulong Zhao. Ano ito ninyo? Talagang pinahalagahan ni Ginoong Gu ang handog, kaya't inutusan akong dalhin ang paanyaya. Oy! Ito ay para sa inyo. Nagtakbo ako dito. May kailangan akong gawin, aalis na ako. Mangyaring siguraduhin dumalo si Ian, Lin. Bumalik ka para sa anong dahilan? Hindi ba't sinabi mong putulin ang relasyon? Sa pamilya namin? Sa tingin ko, ayaw niya lang talaga kaming iwanan, at masayang mamuhay sa pamilya namin. Ganito na lang. Mag-sorry ka kay Fifi. Marahil. Matatanggap pa rin namin siya pabalik. Huwag kayong mangarap. Hindi ako magsusorry. Ikaw. Huwag ka nang magalit. Kung hindi, Neil ka. Magsalita ka ng paumanhin sa mga magulang. Wala kang karapatan na magsalita dito. Lin Xiao, nabaligtad ka na. Tatay, kailangan mong kalmahin ang sarili mo. Hindi ako nandito para makipagtalo sa inyo. Nandito ako para kunin ang aking marka. Walang marka. May imbitasyon mula sa Gu. Sayang. Hindi ikaw. Si Fifi. Impossible. Sabi ng courier na ipadala na sa bahay. Ikaw ang may gawa nito. Lin Xiao, puro kasinungalingan. Hanggang ngayon, nagmapangahas ka pang siraan ang kapatid mo. Sobrang hindi ka makatarungan. Sigurado ba kayo na siya ang tinanggap ng Gu Group? Hindi ba para kay Fifi? Ibig bang sabihin para sa'yo na hindi ka pagising lahat nais mong agawin. Akala mo lahat kami ay mga gwapo. Ayos. Hindi ka naniniwala, di ba? Kaya't sa salo-salo. Maghintay tayo. Ginoong Lin, napakagaling talaga ng anak mo. Kakatapos lang ng pag-aaral, ay inanyayahan na agad ng Gushai Group. Binibining Lin, malayo ang mararating mo. Sa hinaharap, asa kami sa iyo, Binibining Lin. Para gabayan kami, Binibining Lin. Ginang Lin, iniinom ko ito para sa inyo. Ayos, malugod na pagtanggap sa mga ginagalang na bisita, sa handaan ng Gu Group. Ngayon, aming ipapahayag, ang pag-upo at pagbibigay. Dahil ang Gushai Group, ay ako ang kanilang pipiliin. Siyempre, mahuli ka. Ano? Anong sinasabi mo? Paano mangyayari yun sa kanya? Sinasabi ng Gu Group na si Jan, Lin. Walang binanggit kung sino. Talagang posible. Hindi rin siya posible. Naaalala ko si Jan, Fifi. Siya ang nanalo ng unang pwesto. Kung ganoon, ang tunay na anak ay naiinggit sa ampon. At sinisira ang salusalo ng ampon. 8. Alam ko. Hindi ako mapakali dahil hindi ako nanalo sa kompetisyon. Ngunit ito ay isang salo-salo na inorganisa ng kumpanya para sa akin. Hindi dapat dahil sa inggit. Ay manggugulo tayo. Huwag ka na makialam, Xiao. Ano man ang problema, pag-usapan natin sa bahay. Dahil kung hindi naniniwala ang lahat, kung gayon ay ating hingin, ang assistant ni Eng Gu upang ipahayag, kung sino talaga ang tunay na punong taga-disenyo. Special Assistant Xiao. Si Fifi ang punong taga-disenyo ni Igyu, di ba? Binibining Xiao, ang punong taga-disenyo ng ating kumpanyang Gu. Ano? Si Binibining Xiao ang punong taga-disenyo ng Gu Group. Ano? Hindi nakapagtataka na kanina ay hinarang ng gwardiya. Pumasok sa entablado ng walang pahintulot. Sobrang nakakahiya. Assistant Zhao, sa tingin ko nagkamali ka. Paano siya ang magiging dahilan? Nga, si Fifi talaga, ang aming prinsesa. Walang pagkakamali. Si Jianggi, Xiao, ay palaging mahusay sa paaralan. At nakakuha na ng maraming unang gantimpala sa mga paligsahan. Hinahangaan siya ni Eng Gu. Ikaw. 3, ikaw talaga. Ikaw talaga ang nagsuhol sa kanya. Hanggang kailan ka pa magdadahilan, kung ikaw ang punong designer? Bakit hindi mo alam, ang suot ko na ito, ay para sa kompetisyon sa disenyo na ito, na nagwagi? Alam ko naman. Sige, sabihin mo nga, ano ang konsepto ng disenyo ng damit na ito? Ano? Ako. Hindi mo na masabi, di ba? Sige, sabihin ko sa'yo, itong damit na ito, ay gawa sa tunay na seda at manipis na tela. Pinagsasama ang butas-butas at lace na disenyo. Ang bilog na kwelyo ay nagpapakita ng mahahabang lit, at binibigyang diin ang pagkwenta ng baywang.
Sa ilalim ng palda, lace ang pinagsama sa manipis na tela, nakakapagpahusay sa mga babae, na maging mas magaan at mas masigla. Hindi nakakagulat na siya ay ang punong taga-disenyo ng Gyu. Siya ito. Siya ito. Hindi nakakagulat na siya ay ang punong taga-disenyo ng Gyu. Magandang araw, Ginoong Gu. Ako si Lin Yuching mula sa Lin Group. Ang Gu Corporation ay ang nangungunang negosyo sa lungsod. Umaasa akong magkakaroon tayo ng pagkakataong makipagtulungan. Salamat din kay Ginoong Lin, na nagpalago ng isang napakamahusay na tao. Direktor Gu, ikaw ay bata pa ngunit matagumpay na. Magandang araw po, Direktor Gu. Salamat po sa inyong inihandang salusalo para sa akin. Sa palagay ko po ay may mali kayong pagkakaintindi. Ako po ay narito para kay Binibining Lin Xiao. Ito, Lin Xiao. Si Xiao Yao. Maganda ang iyong disenyo. Maaari itong maging pinakabago naming estilo sa kumpanya. Kung nais mong sumama, maaaring kong ibigay ang lahat ng iyong hinihingi. Ito ay 100 milyon, ang iyong hiring bonus. Ginoong Gyu, sa palagay ko nagkamali ka. Ako ang unang pwesto sa paligsahan na ito. Si Ginoong Gyu, ang aming pamilya Lin, ay may isang anak na babae lamang. Iyan si Lin Xiaofei. Isang tao siyang walang kakayahan. Paano siya magiging pangunahing disenyor ng Gyu? Sa tingin ko, hindi ako. Naguguluhan hanggang sa hindi malaman. Hindi ko rin alam, anong mga paraan ang ginamit niya. Paano nakapagpa siya si Ginoong Gu? Nakunin siya bilang punong disenyor. Nanay. Sa totoo lang, hindi mo kailanman napansin si Xiao. Talagang napakahusay niya. Nanay. Tatay. Hinayaan niyo lang siyang agawin ang pwesto ko. Ninakaw niya ang pwesto ko. Na, kahit sampalin mo pa ako, hindi ako maniniwala. Siya ang magiging punong taga-disenyo ng Gyu. May mali siguro sa proseso. Tama na. Si Xiao ay opisyal nang nagtatrabaho sa Gyu. Ano man ang mangyari, hindi natin siya dapat iwasan. Sa halip, dapat natin siyang gamitin. Kailangan nating makipag-ugnayan sa Gyu. Kaya, ano man ang gawin ninyo, dapat lang nasuyuin ko siya para bumalik siya sa akin. Limang taon akong nanirahan sa pamilya ni Lin. Ano ba ang naitulong ko sa pamilya ni Lin? Hindi ko siya mapapatawad kung hindi ko siya bibigyan ng leksyon. Paano magkakaroon ng isang ina na tulad ko sa mga mata niya? Ang pera noong buwan na iyon. Pinatigil ko na ang iyong ama. Ate Zhang. Gino. Aling silid ang tinutuluyan ni Xiao. Ihatid mo ako roon. Sige na, Gino. Sa totoo lang, si Ken Xiao ay palaging nakatira sa basement. Ano? Dalhin mo ako sa basement. Zhang Ma, wala na bang kwarto sa bahay namin? Kadalasan, ganito mo siya, inaalagaan, inuusig ng di tama si ikalawang Ginoo. Dati, si Jen, Fifi, sabi raw may inaayos sa taas. Kaya pinatira muna si Miss Xiao, dito sa amin. Sino ba naman ang mag-aakala na magtatagal siya ng 5 taon? Huwag mo nang idamay si Fifi. Kahit nasabihin pa natin yan, hindi pa rin siya dapat tumira sa basement. Sir, ito po ang inyong regalong, para kay Senorita Xiao sa kanyang kaarawan. Gustong-gusto po ito ng Senorita, at pinahahalagahan niya ito lagi. Alis na muna kayo, Aling Zhang. Ako na muna ang titingin. Siya ay nabubuhay sa mga part-time job sa mga nakaraang taon. Kumakain ka ba, ate? Halika, ate, kumain ka. Salamat, kuya. Kumain ka, ate. Salamat, kuya. Fifi, lahat ng mga pagkain ito ay binili ito ng tatay mo at kapatid mo para sa iyo. Ng mga paborito mong pagkain. Totoo yan. Tingnan mo, kumain ka ng marami, pumayat ka na. Halika, sabay tayong mag-toast.
Ito ang pinakamahal kong maleta. Sa buong lungsod, kung gusto mong bumili, pumili ka lang. Kuya, napakabait mo sa akin. Itong mga bagahe na nagkakahalaga ng ilang libo. Kayang-kaya natin yan. Fifi, pagdating mo sa ibang bansa, bibigyan ka ni Mama ng 80th card. Ano man ang gusto mong bilhin, bilhin mo. Salamat, Mama. Walang silbi na bagay. Anong ginagawa mo, ang bagal mo naman? Bilisan mo, tulungan mo ang kapatid mo. Kunin mo ang maleta. Wala kang magawang maayos. Kuya, nakatagilid ang kwelyo mo. Huwag ka dyan. Pumunta ka sa tabi, kunan mo kami ng litrato. Sandali lang, magpa-post ako sa mga magulang natin. Ng isang tiyay. Bilisan mo na. Paano ko nakalimutan na siya rin? Ang kapatid kong babae. Siyaw, Yuru. Nabalisa pa ako na hindi ka darating. Tayo naman ay, magkakasamang magigiting na magkaibigan. Paano naman hindi pupunta? Hindi ba lagi mong sinasabi dati, na kailangan mong samahan ang pamilya mo, at wala kang panahon para makipagkita? Hindi na mangyayari iyon mula ngayon, dahil ngayon ay tinanggap na ng Gu Group bilang punong designer. Iyon ba ang pinakamayamang tao sa Jiangsheng? Gu Group ba iyon? Sobrang naiinggit ako sa iyo, makapasok sa Gu Group. Sinasabi mo na tayo dalawa, pareho tayong nagtapos sa iisang paaralan. Bakit ako? Hindi kasing galing mo. Gusto ko ring makasama ka. CJ, kailangan ko ng isang katulong. Bakit hindi ka bukas? Sumama sa akin sa pagpasok sa GUS. Totoo, Siyaw, ang bait-bait mo. Siyaw. Alam na ni Kuya, sa loob ng maraming taon, napagod ka na. Umuwi ka na sa amin. Pinutol ko na ang ugnayan ko. Sa inyo. Huwag ka nang magalit. Alam mo ba, kung gaano ka nag-aalala ang pamilya mo sa'yo? Nag-aalala sila sa akin. Baka iniisip lang nila, na maihalaga pa ako. Pero ngayon, hindi na ako yung, maaring tawagin niyo ng basta-basta. Sino mang tawagin ay darating na. Huwag kang masyadong lumabis. Dumating na si ikalawang kuya. Personal pa siyang naghanap sa'yo. Ano pa ang gusto mo? Bawasan mo ang pagsasalita. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanila. Hindi sinasadya ni Fifi yan. Mga magulang, matalas ang dila pero malambot ang puso. Alam mo na yan. Kaya dapat ba akong magtiis at magdusa? Para lang sa kanilang pang-aapi. Sumunod ka. Anong nangyari? Bumalik tayo at pag-usapan ito ng maayos. Ayaw ni Xiao na bumalik sa inyo. Tingnan mo kung anong klaseng buhay ang tinatahak ng pamilya nyo. Nakatira sa basement, na malamig at mamasa-masa. 5 taon na silang nandyan. Pati ang katulong ay mas mabuti pa ang kalagayan. Talaga bang inaalagaan niyo siya? Sa loob ng maraming taon ng pangalawang kapatid, totoo namang hindi kanya inalagaan. Talagang nagkamali si Kuya. Bigyan mo pa ulit ng pagkakataon si Kuya. Hindi na kailangan. Hinding-hindi ko, kayo mapapatawad. Mula sa Italia, mga materyales sa disenyo. Hindi ko na kailangan ang mga ito ngayon. Ling Xiao, huwag kang maging bastos. Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga ito? Pati si Fif ay wala. Kaya nga, dapat pala akong matouch. Hanggang sa umiyak ako ng husto, tapos lumuhod at magpasalamat. 10, tingnan mo, isa lang pala siyang walang utang na loob. Hindi siya karapat-dapat na maging kapatid kong babae. Xiao, ate, hindi iyon ang ibig sabihin ng kuya. Alam ko naman. Sa kabila ng lahat, ang isang tao, na hindi karapat-dapat, ay makahanap lamang ng kasiyahan mula sa kanyang kapatid. Nakita kong ilang araw ka nang wala sa bahay, at lalong lumalaki ang iyong kayabangan. Lalong lumalabas ang iyong pagiging mapangahas. Hindi ba't dahil sa inyo ako napipilitan? At ikaw, Lin Gaoyuan, sasabihin ko sa iyo, ayokong makita ka pa ulit. Xiao. Alam na ng pangalawang kuya na nagkamali siya. Hindi na kailangan. Ulitin ko ulit. 10, hindi ako parte ng pamilyang Lin. Wala akong kinalaman sa inyo. Tingnan mo ang masamang ugali niya. Umalis na siya pagkatapos magsalita ng 2 salita. Hindi ko alam kung kanino kakamukha. Ikaw ang kuya niya. Anong magandang halimbawa naman iyan? Hindi na ako babalik. Kung Boss Gyu, bakit kayo nandito? Titingnan ko ang mga resulta. Malapit na itong matapos. Maganda. Salamat sa iyong pagod. Magpahinga ka na. Uuna na ako. CJ. Napakahusay ni Chief Lin. Inaasahan ang iyong obra. Xiao. Ipakita mo sa lahat. CJ. Ano nang nangyari?
Nasaan ang aking disenyo? Nawala ito. Nasaan ang backup? Masyado akong nagmadali sa paghahanda ngayon. Walang backup. Suriin mo. Tingnan kung sino ang gumagawa ng kalokohan sa Gulf Group. Maligayang pagdating sa lahat ng mga kaibigan sa media. Sa aking press conference sa pagkakataong ito, dala ko ang aking bagong likha upang sama-samang masaksihan. Iyan ang aking disenyo. Iyon ang aking disenyo. Paano ito nasa kanyang kamay? Si Ming, ano ang nangyayari dito? Mukhang may traidor sa ating kumpanya. Hindi pa nangyari ito sa kumpanya dati. Hindi ito kailanman mangyayari. Ginoong Gyu, may problema. Nagsimula na ang press conference ng Lin Group. Bumagsak ang ating stock. Ano? Ano na ito? Kung ganito, malaki ang lugi natin. Dapat nating agad-agad na humanap ng solusyon. Kailangan natin. Gu, kailangan ko ng makatwirang paliwanag at paglilinaw. Sino ba talaga ang nagnakaw ng manuscript? McLean, baka naman ikaw ang palihim na gumawa ng design na iyon? Binigay ito sa Lin Group, di ba? Xiao, ikaw din ay tao ng Lin pamilya. Kahit na ako ay tao ng Lin pamilya, pero ako ay tuluyan ng nagtapos ng relasyon sa kanila. Noong araw na iyon, malinaw na. Nakita kita na may ugnayan sa mga tao ng Lin. Nakita ko sila noong araw na iyon. Gusto ko sanang sabihin sa kanila na huwag silang manggulo sa akin. Bakit tayo maniniwala sa'yo? Dahil naniniwala ako sa kanya. Bago may anumang ebidensya. Huwag ilipat ang hidwaan sa sinumang tao. Kaya't huwag kayong mag-alala. Aking alamin ang katotohanan. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. Nasuri na ba ang surveillance? Nasira ang surveillance camera. Ngunit kasalukuyan naming sinisiyasat. CJ, agad na imbestigahan. CJ, mag-ulat agad kapag nakuha na ang impormasyon. Bumalik na lang kayo at hintayin ang balita ko. Bakit ganito? Natapos ang disenyo. Noong huling gabi, bilang tayo lang dalawa, walang iba pang tao. May isa pang tao. Sino? Tang Yuru. Imposible na si Yuru. Kilalang-kilala na kami mula pa noong high school. Anong klaseng tao siya? Alam ko na ng mabuti. Imposible siyang gumawa ng ganitong bagay. Ang mga tao ay nagbabago. Basta't hindi ako naniniwala. Maliban kung makahanap ka ng ebidensyang magpapatunay. Naglagay na ako ng pain. Ang katotohanan ay mabilis na lalabas. Swerte. Swerte. Ano? Ano ang iniisip mo? Walang anuman. Anong nangyari sa'yo? Nabalitaan ko na ang tungkol sa disenyo. Paano ito napunta? Sa kamay ng ampon? Huwag mag-alala. Kahit nasirain ang mga kamera, may paraan pa rin si Ginoong Gyu. Anong paraan? Sabi ni Gyu, may mga taong pinadala na siya para kunin ang mga GIF footage. At madali na itong makikita sa kanyang computer. Mabuti naman. Lalabas na muna ako para magtrabaho. Tang Yuru. Sana hindi ikaw ang taong iyon. Kuryente. Ilog. Daliin mo siya sa akin. Hindi ko inaasahan. Bansa, bahay, ikaw pala. Sabihin mo na. Sino ang nagpadala sa'yo? Sabihin mo na. Sino ang nagpadala sa'yo? Tiatse. Hindi sasabihin. Alam mo ba, pag nanakaw ng mga lihim ng negosyo, ay isang napakalubhang bagay. Ituro ang mga nasa likod nito. Maaaring mapatawad kita. Patawarin mo ako. Anong pinagtatawanan mo? Ano nang tinatawanan mo? Walang anuman sa likod nito. Hindi ako sang-ayon. Naglaan ako para sa kumpanya ng maraming taon. Bakit siya, isang batang babae, ay binibigyan ng ganitong mga pribilehiyo? Hindi ito ikaw. Dahilan sa pagbebenta ng kumpanya. Ang kumpanya ay laging bukas, patas at malinaw. Ano ba talaga ang dahilan na nagpabenta sa iyo ng mga lihim ng kumpanya? Kung ayaw mong magsalita, pumunta ka na lang sa loob at mag-isip. Dalhin siya. Sabi ko na nga ba, hindi si Tang Yuru ang espiya. Gawin. Isip. Hindi pa nahuli ang nasa likod ng lahat. Kaya't hindi tayo dapat maging kampante. Magiging mas mainat ako. Hindi na maaga. Sasabay kita pa uwi. Huwag na. Kaya ko na pong umuwi mag-isa. Kang, paalam.
Fifi, may problema po. Anong nangyari at ganyan kakabalisa? Nahuli po yung tao. Anong gagawin natin? Sasama kaya niya tayo? Ang gago. Ayos lang, hindi siya maglalakas loob. Gawin mo to para sa akin. Pero kailangan mong, tanggihan na ako ang gumawa. Ang pera. 10 milyon ito. Ito ang perang hindi mo nakuha sa gunoong 10 taon. Kahit ano paman. Swerte. Kahit na makapasok ka, marami akong paraan para iligtas ka. Ngunit, kung maglilihim ka tungkol sa akin, alam mo na ang kahihinatnan. Naiintindihan ko. Basta sundin mo lang ang mga sasabihin ko. Gawin mo ang iniutos ko. Marami kang makukuha. Kapag nakuha ko na ang kumpanyang Group, ang posisyon na Chief Designer ay sa iyo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bantayan mo ng mabuti si Lin Xiao. Matandang ito, hindi pa umamin. Mayroon pa bang katarungan? Bakit ganito ang matandang ito? Matanda na. Nasagasaan pa ng tao, hindi pa umamin. Mga tao, kanina ay normal akong nagmamaneho. Gusto ko lang sanang lumiko. Sino ang nakakaalam na siya ay lumabas? Diretso siyang tumapak sa lupa. May duda ako. Baka nagmamagandang loob siya. May ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, pinaparatangan mo ako. Kailangan ko ng doble na bayad para sa pinsalang emosyonal. Dahil sa sobrang tiwala mo. Sabi mo na bangga kita. Tapos tatawag tayo ng pulis. Para husgahan tayo ng pulis. Ang sakit. Nabangga ng matandang lalaki ang tao. Pero hindi umaamin. Hindi umaamin. Hindi umaamin. Kailangan niyo akong gawing saksi. Dalhin niyo siya sa ospital. Kung sakaling may epekto, anong gagawin natin? Pwede rin pumunta sa ospital. Tingnan kung saan siya nasaktan. Masyadong mahal ang sasakyang ito. Kailangan natin siyang pahirapan ng kaunti. Sa totoo lang, hindi naman ako. Masyadong hindi makatuwiran. Pwede namang diretsong bayaran. Gaano karaming pera ang gusto mo? 1 milyon. 1 milyon. Parang nang aagaw ka na, Saktan ang tao, bayaran ang pinsala. Ito'y natural na bagay. Ikaw, ang daang ito ay isang blind spot ng surveillance. Isipin mo na lang na nagbayad ka para mawala ang problema. At saka, sino ang nakakita kundi ikaw ang bumangga sa akin? Nakita ko. Nakita ko. Kanina, sinadya mong humiga sa harap ng sasakyan ng lolo. Nakita ko na gusto mong magpanggap. Saan ka ba nanggaling, batang may mahabang buhok? Sinasabi ko sa'yo, huwag masyadong makialam. Kung may hindi tama, kailangan kong makialam. Nakita ko na gusto mong magpanggap na tao. Sama-sama sila. Huwag kayong maniwala sa kanila. Ikaw. May ebidensya akong magpapatunay. Kababawan, anong may record mo? Gusto mo bang palayain ako? Ipakita mo sa lahat. Ikaw. Pupunta ako. Tingnan ng lahat. Ayos lang itong paa. Kaka-aksidente lang niya. Napakawalang hiya ng taong ito. Bata pa siya. Gumagawa ka pa rin ng ganyang mga bagay na nakakahiya. Nakakahiya ka talaga. Magsumbong na tayo sa pulis. Dakpin na natin siya. Para hindi na siya ulit makagawa ng ganyan. Magsumbong na tayo sa pulis. Para hindi na siya ulit makagawa ng ganyan. Talagang matatapang kayo. Hintayin ninyo ako. Huwag na huwag kayong manggugulo pa ulit. Kapag nakita ko kayong muli, pagagalitan ko kayo. Iha. Salamat po. Wala po yun. Walang anuman, lolo. Dapat ko lang po yun gawin. Nakuha mo talaga. Peke lang yun. Ginulat ko lang siya. Di ko akalain na maniniwala siya. Ang talino naman pala ng batang babae. Kung wala na pong problema, lolo, mauna na po ako. Salamat, batang babae. Paalam, lolo. Batang babae. Anong pangalan mo? Batang babae. Batang babae. Bata. Lolo. Lolo, okay ka lang ba? Okay lang. Nasugatan ka ba? Kumain ng saging. Si Ming. Salamat sa batang babae na tumulong sa akin. Kung hindi, baka napahamak ako. Talagang dapat siyang pasalamatan. Gusto mo bang ipakilala sa'yo siya? Bakit mo siya ipakikilala sa akin? Ikaw, matanda ka na. Laging abala sa trabaho. Hindi ko alam kung kailan. Makakahanap kayo ng apo sa tuhod na babae para sa akin. Sa tingin ko, mabait ang dalagang iyon. Lolo, may gusto na po akong tao. Sino? Anak ba siya ng sino? Mayroon bang kagaya ng nakilala ko? Maganda at mabait ba siya? Sasabihin ko sa iyo. Si Raulo, tiyak na tama ang pananaw ko sa mga tao. Walang problema dito. Sige. Ang pananaw ng lolo sa mga tao ang pinakamahusay. Pero balak ko ngayong kaarawan. Isama siya pa uwi para makita mo. O kaya, dalhin ko na lang pabalik ang dalaga. Pagkumparahin natin kung sino sa atin ang may magandang panlasa. Pagkumparahin na natin. Si Raulo. Kumain ka na.
Ngayon ang 80 kaarawan ni Lolo Gu. Ang mga dumating ay pawang mayayaman at makapangyarihan. Kung ikukumpara sa kanila, ang aming pamilya ay maliit lamang na angkan. Kaya nga, ngayong araw na ito, kayong mga tao, mag-ingat sa inyong mga salita't kilos. Ang pamilyang Gu ay tunay ng pinakamayamang angkan sa Jiangxi. Bundok, sobrang daming matatataas na tao. Ito ang unang beses kong makita. Tama nga, kung hindi, bakit? Kaya ang tatay natin, subukan ang lahat ng paraan upang makipagtulungan sa Gu. Sayang at hindi kami nagkaroon ng pagkakataon. Sisi kay Ling Xiao. Bundok. Tara. Aba, ito ba si Ate Fifi? Ang ganda ng suot mong kipao ngayon. Mukhang mamahalin ang tela. Kay Ate Fifi lang talaga bagay yan. Siyempre naman. Ang sutlang ito ay hinanap ng aking kuya. Nagsumikap ng gusto para makuha lang ito. Napakamahal ng telang ito. Maging ginto ay mahirap bilhin ito. Tama, narinig na ba ninyo? May kasama palang babae si Igu ngayon. Hindi nga, may kasama palang babae si Igu. Si Igu, sa loob ng maraming taon, ay hindi kailanman lumapit sa mga babae. Kayo, hindi ninyo kayang pantayan ang inggit ninyo. Ang kasama ni Igu ngayon, ang ganda talaga. Anong mas maganda pa? Mas maganda ba siya kaysa kay Ate Fifi natin? Gusto kong makita kung sino ang may ganang agawin ang aking liwanag. Ang ganda. Maglibang ka muna. Maghahanap muna ako ng lolo. Talagang bagay na bagay ang lalaki at babae. Itong puting kipao, mas maganda pa kaysa kay Lin Xiaofei. Ang ganda ng pagkagawa at ang masel na borda. Sobrang ganda. Para kang diwata. Ikaw na naman. Lin Xiao. Ate, matagal na tayong di nagkikita. Saan ka naman pupunta ng sobrang dali? Ano ba talaga ang gagawin mo? Hindi ko akalain na ganito kakabilis. Gusto mo lang umakyat sa posisyon gamit si Enid Gu. Hindi ka mabubuhay kung wala kang lalaking ano. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ano bang nangyari na antig ka? Dito ang kaarawan ng Ginoong Gu. Hindi ito teritoryo ng pamilya Lin. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpakahirap. Kung hindi ang mapapahiya, ay ang pamilya Lin. Bakit mo ako ginaganito? Walang modo kang tao. Ikaw ay hindi kundi isang itinakwil ng pamilya Lin. Fifi, anong nangyari? Gusto ko lang sanang umuwi ang ate. Pero hindi siya nagpapahalaga. Sabi pa niya dito, hindi ito teritoryo ng pamilya Lin. Sinasabihan kami na mamuhay na parang may takot. Lin Xiao, huwag kang masyadong lumabis. Huwag mong isipin na dahil sa malaking puno ng Gu, magiging ibon ka mula sa isang bundok. Si Ginoong Gu ay iniisip lang, na ikaw ay masaya at madaling lokohin. Kapag nawala na ang kanyang interes, tiyak na itataboy ka niya. Sapat na. Nandito pa rin sa labas. Bakit kayo nagsasalita ng ganyan sa kapatid na babae? Talagang walang hiya. Na, kuya. Huwag sanang maapektuhan ang ating samahan dahil sa akin. Lin Xiao. Bakit ka nandito? Hindi ka na naman ba nang aapi sa kapatid mong babae? Hindi po, mama. Hindi ako inaapi ng ate ko. Lin Xiao, tingnan mo kung anong hitsura mo ngayon. Tay. Si Xiao ngayon ay kasintahan ni Igu. Sabi ko na, nakikisabay ka. Sa malaking binti ng Gu, gusto tayong ipahamak. Sabihin ko sa'yo, walang paraan. Sa katawan mo, may dugo ng pamilya Lin. Ngayon alam mo na, dugo ng pamilya Lin ang dumadaloy. Sobra na. Kailangan may hangganan ang kalokohan. Matapos ang kasal, bumalik ka na agad. Xiao, nag-iisa ka sa labas, hindi ako mapakali. Impossible. Matagal ko nang tinapos ang relasyon natin. Lin Xiao, huwag kang masyadong mayabang. Lin Xiao, ang sama mo namang magpasalamat. Huwag kang mag-alala, baka hindi ka na gusto ni Ginoong Gu. Si Igu ay kilalang mabait na anak. Kung alam mo na ganyan ang trato mo sa amin, ihiwalay ka namin sa Gu Corporation. Anong gulo ito? Bakit kayo nag-aaway sa aking kaarawan? Anong gulo ito? Ginoong Gu, kami po, hindi ko naman sinasadya na istorbohin ang inyong salusalo sa kaarawan. Pero ang batang ito na walang galang, ay sobra-sobra ang kapalpakan. Ikaw pala. Nagkita ulit tayo. Kayo po pala si Lolo Gu. Kumusta na po ang inyong kalusugan? Mabait na bata. Nakita ka ng lolo mo. Mas mabuti na. Kailan siya? Nakilala si Ginoong Gu? Kilalang kilala mo sila. Lolo, hindi ko sila kilala. Lin Xiao, ako naman ang iyong ama. Lin Xiao, bakit ka ganyan kasama? Napakawalang utang na loob mo. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng iba? Kami ng pamilya Gu. Ginoo Gu. Matandang Ginoo Gu. Huwag kang magpadaya sa kanya. Ha? Hindi pa naman ako nagiging ulyanin. Kayo nga. Mas bata pa sa akin. Pero bulag na. Nagkamali sa pagtingin ng damo bilang kayamanan. Sabi ni Xiao hindi niya kayo kilala. Zhao Yang, paalisin na sila. Pakiupo na po kayo. Isa.
Anak, naapi ka. Nandito na ako ngayon. Walang mang-aapi sa'yo. Ang pamilya Gu ay tahanan mo na. Salamat po, Lolo. Anong pasasalamat? Dapat ako ang magpasalamat sa'yo noon. Dahil sa iyong pagtulong. Basta't, kailangan mo magpakasal sa apo ko. Ano? Sino ang sinasabi mong pakasalan? Oo, hindi. Ang ibig kong sabihin, huwag na tayong magpasalamat-pasalamat, nakakaabala lang. Opo, Lolo. Susundin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Ipakikilala ko po sa inyo ang apo ko. Ipapakilala ko po siya sa inyo. Suko, halika ka rito agad. May mahalagang bagay akong gustong pag-usapan sa iyo. Lolo, ito ang apo kong si Simon. Siya nga pala, ang babaeng tumulong sa akin noon, si Xiao. Hindi ko akalain na ikaw pala, ang nagligtas sa lolo ko. Maraming salamat sa iyo. Magkakilala pala kayo, mabuti naman. Bukas na tayo magpunta sa Civil Registry Office para magpakasal. Lolo, tigilan niyo na po yan. Hindi pa po nga kami sigurado sa aming relasyon. Hay naku, batang ito. Ayaw mo pa ba? Sinasabi ko sa'yo, ikaw, si Xiao ang napili kong apo sa tuhod. Hindi pa ako tapos sa'yo. Talagang hindi siya nag-iisip. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para matulungan siya. Lolo, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Lolo. Tubig. Kumusta na po si Lolo? Siyaw, patawarin mo ako. Ayos lang po. Ganito ang nagawa ni Lolo. Ayos lang po ako, Lolo. Kayo talaga. Naku. Nadumihan ang damit. Samahan natin siyang magpalit ng damit. Baka makita tayo ng iba. Napaka hindi magandang sitwasyon. Walang problema sa akin, Lolo. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang. Bata, bakit hindi mo kasama si Xiao? Umakyat ka na at magbihis. Sige na. Bakit lahat ay pajamas? Hindi ito pwedeng isuot sa labas. Miss, pakiusap, magbihis ka. Elfie de Tua. Ang ganda ng damit ni Xiao. Saktong-sakto sa'yo. Ang ganda talaga, Lolo. Pero paano ako uuwi ng ganito ang suot ko? Uuwi ka pa? Ito na ang bahay mo. Tingnan mo, ang laki-laki ng bahay. Ang dami-dami pang kwarto. Kahit saan ka matulog ayos lang. Lolo, huwag ka namang magbiro. Xiao, isasakay kita pa uwi. Ikaw, mabaho kang bata. Ang hirap-hirap makahanap ng kasama. Ngayon, kailangan mo na siyang paalisin. Ang buhay ng matandang ito, talagang mahirap. Ngayon, kayong lahat, ayaw na akong kausapin, Lolo, ayaw akong kausapin ng mga kabataan. Sasamahan kita makipag-chat. Fortuna. Si Xiao ay mas maunawain. Hindi tulad ng iba, na puro abala lang sa akin. Ang lolo Gu ay napakahusay. At saka, ang taong kasing ganda ni Gu ay tiyak na magalang sa iyo. Tiyak na siya ay magagalang sa inyo. Anong silbi ng pagiging mahusay? Hindi naman siya makakapagkasama sa akin araw-araw. Kailangan ko ng kasama. Kailan ba? Bigyan mo ako ng apo na mahahagkan. Ito ang tunay na kaligayahan. Lolo, itong batang ito, mali ba ang sinabi ko? Kailan ka mag-aasawa ng isang manugang? Gusto kong yakapin ang isang apo. Pero saan ako pupunta? Para makahanap ng taong pakakasalan mo. Hindi ba ito ay handa na? Xiao, hindi ka ba magagalit? Lolo, talagang nakakatawa ka. Mas lalo kitang gusto, bata ka. Tapat at mabait. Puno ng liwanag at saya. Maputi. Hindi na maaga. Matulog na kayo dalawa. Tara na. Lolo, sinasabi ko sa inyo. Lolo. Tara na.
Siyaw, bigla akong nakaramdam ng hindi maganda. Lolo, nasaan ka? Paparating na ako. Nasa ikatlong palapag, sa kaliwang bahagi, pangalawang kwarto. Sige, Lolo, paparating na ako. Ikatlong palapag. Here. Lolo. Lolo, nandyan ka ba? Asan si Lolo? Lolo. Anong Lolo? Pasensya na, Ginoong Gu. Nakaligaw ako ng silid. Wala akong nakita. Talagang wala akong nakita. Wala ako. Anong nangyayari? Siguradong gawa ito ng Lolo. Lolo Gu. Kayong dalawa, magsikap kayo. Subukan ninyong bilisan ako, para makapaghawak ako ng apo. Ngayong gabi, ikaw ang matutulog sa kama. Matutulog ako sa sofa, hindi ikaw ang boss. Dapat matulog ka sa kama. Sa totoo lang, pwede tayong dalawa sa kama. Ang gwapo ng mukha na to, hindi nakapagtataka na maraming babae ang nagkakagusto kay Iglu. Sana sa hinaharap, araw-araw ay magbukas ako ng mata, at makikita ka. Siyaw. Bakit nandito ka na naman? Sinabi ko na sa iyo, ayaw na kitang makita. Siyaw, hindi ka umuwi kagabi. Saan ka pumunta? Hindi siya naghintay sa ibaba, ng isang buong gabi para sa akin, di ba? Sa halip na magturo sa akin, mas mabuti pang umuwi, at alagaan ang iyong kapatid na babae. Siyaw. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo at kay Fifi, at kung bakit ganyan ka na sa pamilya. Lagi kang may sama ng loob. Pero sinabi ni Papa kagabi, na bumalik ka na sa bahay. Patunay daw iyon na mahal ka niya. Ibig sabihin, mahal niya ako. Wala naman pala akong halaga sa kanya. Gusto lang niya akong gamitin, para makasali sa group, at kumita mula dito. Sa isip niya, laging mahigit ang interes. Hindi kailanman, magsasagawa ng malasakit sa buhay ko. Ano man ang mangyari, siya rin ang tatay mo. Hindi mo siya pwedeng sabihan ng ganyan. Kanina, may konti akong naisip na nakakaramdam. Akala ko talagang nagmamalasakit ka sa akin. Kung ulitin mo ang tungkol sa kanya, maaari ka nang umalis. Siyaw! Dumating ako para sabihin sa iyo. Mga taong ito, ay kami lahat ang nagkulang sa iyo. Ang mga utang ko sa iyo ay unti-unti kong babayaran. Kahit ano pa ang gawin mo sa akin. Ikaw ay palaging, kapatid kong silin gauyuan. Sige lang. Miss Lin, natapos ko na ang iyong ipinatupad na pagsisiyasat. May resulta na. Sabihin mo na, pumunta ang iyong pangalawang kapatid na lalaki sa monitoring room ng komunidad ngayon. Naghahanap siya ng nawasak na monitoring noong nakaraang buwan. Siguradong alam na ng pangalawang kuya ang katotohanan. Kakalabas lang niya para hanapin ang mga magulang. Hindi naman siguro gusto lang sabihin sa mga magulang ang katotohanan. Hindi pwede. Hindi dapat niya sabihin sa mga magulang. Kung hindi ako ay itinaboy na. Pangalawang kuya, dahil alam mo na, ang totoo, huwag mo nang sisihin ang aking pagiging bastos sa iyo. Pangalawang kuya, umuwi ka. Ikaw naman, basta nasa Gushai Group ka lang. Ngayon, may nangyari sa pangalawa kong kuya. Bakit ka nag-aarte dito para kanino? Baka nga si ikalawang kuya ay pinahamak mo. Kung hindi siya pumunta sa'yo, hindi siya mabangga ng sasakyan. Ganito mo talaga tratuhin ang iyong tunay na anak, at pati ang insidente ng pagkakabangga ng ikalawang anak. Sinisi nila si Xiao and Gu. Bakit po kayo nandito? Hindi naman po ganoon si Xiao. Pakinggan mo po ang papa mo, pati na rin ang mama mo. Nakita kasi nila ang lagay ng kuya mo, kaya sila sobrang nasasaktan. Ganyan ka lang gumawa ng mga bagay. At saka, Xiao, nakapunta ka para makita ang iyong pangalawang kuya. Masaya ang tatay. Alam din ng tatay, na sa puso mo, may pamilya pa tayo. Director Lin, hindi ako nandito para makipag-usap ng matagal. Boss, nandito ako para kunin ang aking pangalawang kapatid. Saan mo balak dalhin ang iyong pangalawang kapatid? Sa Gushai Group, mayroon silang pinakamahusay na pasilidad pangkalusugan na makakatulong sa mas mabilis na paggaling ng aking pangalawang kapatid. Huwag na, umalis ka na. Hindi namin kailangan ang kabutihan mo sa pamilyang Lin. Kung sakaling ngayon, pipilitin kong kunin siya. Naku, Limit Group. Pribadong bagay lang po ito ng pamilya namin. Masyado na kayong nakikialam. Ako. Tigil, Ting, sasabihin ko sa iyo.
Si Xiao ang napili kong apo sa tuhod. Kung sino man ang mang-aapi sa kanya, makikipag-away na ako. Lesad, Ting. Lesad, Ting. Lesad, Ting. Dahil hindi ninyo siya matanggap sa inyong pamilya. Ngayon, ako na ang gagawa para sa kanya. Tatapusin ko na ang ugnayan natin sa inyong pamilya. Zhao Yang, kunin mo ang kasunduan para sa pagputol ng ugnayan. Ginoong Gyu, hindi ka naman siguro nahulog sa alindog ng babaeng ito, at naimpluwensyahan ka? Ito, wala kang karapatang magsalita dito. Ito ay ibinigay ng aking abogado, kasunduan para sa pagputol ng ugnayan. May bisa sa batas. Pirmahan mo na. Xiao, ako ang iyong tunay na ama. Talaga bang ganoon ka kasuwap? Karapat dapat ka bang maging kanya? Kayong buong pamilya, ilan sa inyo ang tapat sa kanya? Sa kabila ng lahat, lumaki si Xiao sa bahay namin. Sa loob ng maraming taon, kumain siya at tumira sa bahay namin. Hindi naman namin siya pinabayaan. Talaga namang isang mapagpasalamat ka. Pagkatapos ng maraming taon, parang alagang aso. Dapat sanay na siya, di ba? Ayos lang, gusto mo bang mag-ayos ng usapan? Ngayon ay malinaw na tayo. Gaano nga ba ang ginastos ko sa pamilya Lin? Kaya mo bang bayaran ito? Kaya mo bang bayaran? Kaya mo bang suplihan ang kabutihan ng pamilya Lin? May utang na loob ka sa akin. Pero wala kang pagmamalasakit. Nasa bahay ako ng pamilya Lin. Hindi ako nakakain ng maayos at hindi ako mainitan. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Akala mo ba talaga? May utang na loob kami sa iyo. May sinasabi ba akong kalokohan? Hindi mo ba alam ang totoo? Pagdating ko sa bahay ng pamilya Lin, nawala na ang aking allowance. Sa loob ng 5 taon sa pamilya Lin, umaasa lang ako sa mga sideline jobs para sa aking kabuhayan. Sumatotal ay 8,000. Ito ay 10,000. Ang natira ay ituturing na interes. Xiao, alam ni Papa na nagkamali siya. Pwede mo bang patawarin si Papa? Xiao, magsalita ka ng maayos. Na, ate. Tumahimik ka. Noong humihingi ako ng tulong sa inyo, anong itsura niyo noon? Ngayon, ang pagkakahiwalay ng pamilya. Hindi ba ayos na ayos para sa inyo? Bakit hindi natututo ang batang ito? Kung hindi dahil sa mga tao ng Gyu, hindi kita patatawarin ngayon. Huwag nang magpaligoy-ligoy, pumirma ka na. Ngayon ay ipapahayag ko ang aking saloobin. Kung hindi kayo pipirma, Ting, bukas, papalitan ko ang Lin pamilya na maging bankrupt. Ginoo Gyu. Ito ay usaping pamilya ng Lin. Hindi mo na dapat pakialaman. Masyado. Hindi ako bahagi ng pamilya Lin. Nakarinig ka ba? Pirmahan mo na. Ginoong Gyu, tatay, ang lakas ng pamilya namin. Hindi kayang makipagsabayan sa kanila. Ang Gu Group talaga bang? Wala nang anumang puwang. Para umatras? Pirma na muna. Ang usapan sa pakikipagtulungan ay pag-uusapan na lang natin mamaya. Pirma na. Baka si Xiao ay tanggapin na tayo balang araw. Umalis na tayo. Xiao. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba, ang nangungunang disenyo ng damit sa buong mundo ay mula sa Nike. Magkakaroon ng malaking kompetisyon sa bansa natin. Dahil sa kompetisyon na iyon, sinasabing, ang mananalo sa kompetisyon, maaaring makatanggap ng suporta sa pananalapi mula sa ibang bansa. Hindi ko alam kung sino ang ipapadala ng kumpanya sa laban na ito. Ano pa ba? Siyempre naman, ang ating punong silin ang lalaban. Ako na. Akala ko ay, ang assistant ni Chief Lin. Yung assistant na yun ay hindi kayang. May kumpara sa ating Chief Lin. Narinig ko kasi, na si Chief Lin at siya, ay parehong nagtapos sa iisang paaralan. Sayang, mas mababa ang antas. Hindi lang konti Euro, lumapit ka nga saglit. Wow! Ano po iyon? Ganito na lang, ang design competition ngayong taon ng kumpanyang naigaw, ay ikaw na ang bahala, ang mag-aasikaso, lalaban para sa grupo. Totoo ba ito? Dahil si Igyu, ay ibinigay sa akin ang karapatang ito. Kung gayon ay maaari ko, pipiliin kung sino ang sasali sa paligsahan. Napakaganda. Salamat sa iyo, Xiao. Sisikapin kong mabuti ito. Baka nagkamali ako kay Xiao. Busy ka ba? Anong nangyari, Igyu? May isang nangungunang kumpanya ng damit sa mundo na mag-host ng kompetisyon. Alam mo ba ito? Mayroon ka bang naiisip? Nagpa siya akong iparating kay Ru na kumatawan sa kumpanya. Pumasok siya sa kumpanya kasama ko at naging assistant. Panahon na para sanayin siya. Sa pagkakataong ito ay isang pagkakataong kilalang-kilala sa buong mundo. Mas gusto naming makipagkumpetensya ka, bansa, at saka ang kinatawan na pinadala ng pamilya Lin ay si Lin Xiaofei. Si Lin Xiaofei ang kinatawan. Ayun, mukhang wala na talagang tao sa pamilya Lin. Mukhang wala na talagang maasahan sa pamilya Lin. Kaya, umaasa kami na ikaw ang kakatawan sa kumpanyang Ru para matalo ang pamilya Lin. Pero paano si Ru? Aasikasuhin ko siya. Mag-focus ka na lang sa paghahanda para sa kompetisyon. Si Jay.
may i-anunsyo ako tungkol sa paligsahan ng Naigaw Company. Napagdesisyonan na ni M. Gu, si Chief Lin, ang magiging kinatawan ng Gushai Group. Lin Xiao. Ako pa talaga? Sa paligsahang ito, nahahati sa preliminar at pangwakas. Ang preliminar ay kailangang batay sa mga nakaraang gawa ng kumpanya ng Maikaw na nagdisenyo ng mga palda, samantalang ang pangwakas ay batay sa mga gawa mula sa preliminar na gagawing mga damit para sa pagtatanghal. Ang kompetisyon na ito ay iba sa nakaraan. Medyo mahihirapan tayo. May tiwala ka ba sa akin? Basta tinanggap ko na to, hindi na ako pwedeng umatras. Lee, CJ, kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Saoyang. CJ. Director Gyu. Ganitong kagabi na hindi ka pa uwi, mas maraming tao ang mag-aayos para mas maaga kang makauwi. Ang mga bagay na ito, ipagawa na lang natin kay Yuru. Walang problema, sasamahan kita. Salamat sa iyo. Ano? Salamat sa iyo. Walang pag-aalinlangan. Lagi kang nasa tabi ko. Pinagtatanggol mo ako. Nung kailangan na kailangan kita, nandyan ka palagi sa tabi ko. Dahil, ikaw ang aking kasosyo. Isa kang napakahalagang tao sa akin. Akala ko ikaw ay isang empleyado lamang sa puso ko. Xiao, gusto kita. Mula sa iyong kolehiyo, noong panahon ng Qingyo Cup na kompetisyon, sa gitna, kapag natapos na ang laban, sasabihin ko sa iyo ang nararamdaman ko. Pakihintay ako. Ginoong Gyu, pinapapunta ako ni Xiao para ipasa ang disenyo para sa susunod na quarter. Sa susunod, ganitong bagay, ibigay mo na lang kay Ginoong Zhao. Sige po, Ginoong Gyu. Naiintindihan ko na. Sige, uuwi na ako. Kaibigan ka ni Xiao. Sana huwag mong bigin ang kanyang mga inaasahan. Maglaan ng oras para tumulong. Si Lin Xiao, ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Gu? Matalino kang tao, alam mo kung ano ang dapat gawin. Sinasabi ko sa iyo na huwag kang pumili ng maling panig. Mag-ingat ka. Sige, naiintindihan ko na. Salamat, Ginoong Gu. Sabihin mo, anong mahalaga ang kailangan mo sa akin? 850, si Ginoong Gyu. Maaaring may hinala na sa atin. Ano ang sinabi niya? Sinabi ni Ginoong Gyu na huwag akong pumili ng maling panig kung may susunod na pagkakataon. Samasamahin ang mga bagong utang at lumang utang. Ikaw, Ginoong Gyu, talagang hindi pangkaraniwan ang pagtingin mo kay Lin Xiao. Kamakailan lang para sa kanya. Nagdulot ka ng gulo sa ospital. At Fifi, sana hindi niya. Matuklasan na ako ang may kasalanan. Bakit ka kinakabahan? Wala naman siyang ebidensya. Ayos lang. Tama. Lin Xiao, may sinabi ba siya sa'yo kung saang hospital nakatira ang pangalawang kuya ko? Inutusan ni Ginoong Gu na huwag payagan ang sinuman. Huwag nang istorbohin si Lin Xiao. Ngayon nga, pati ang opisina niya ay hindi ko na makapasukan. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Alam mo ba kung saang ospital nakatira si Lin Gaoyuan? Paano kung magising si Lin Gaoyuan? Tapos na tayo. Ano ang nangyari? Pasensya na. Noong nakaraang araw sa mahigpit na bahagi ng laban, upang hindi ka maabala sa iyong laban. Hindi ko sinabi sa iyo. Kahapon gabi, nagkaroon ng biglaang atake ang kapatid mo. Pumasok siya sa emergency room. Inabot ng 5 oras ang kanyang pagligtas. Kaka-recover lang. Bakit ganito? Hindi ba't sinabi na stable na ang sitwasyon? Sandali, darating na ako. Noong umagang iyon, sinabi pa niya na babawi siya sa akin ng maayos balang araw. Hindi ko inaasahan na sa hapon ay maaksidente siya. Tinawagan niya pa nga ako noong araw na iyon. Kung sinagot ko sana ang tawag niya, hindi kaya sana siya na aksidente. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko, hindi ito kasalanan mo. Gagaling din ang pangalawa mong kuya. Ikaw pala ang nawawalang kapatid ko. Ito ay bagong cellphone na binili ko lang. Regalo ko sa'yo. Salamat, kuya. Walang anuman. Si Eza ngayon. Ngayon ako, tatay.
Kalma ka. Si Xiao ay naguguluhan din. Hindi pa siya gumagaling. Hindi tama nasaktan siya sa oras na ito. Utang mo ito, babawi ako sa iyo sa susunod. Ano man ang gawin mo sa akin, ikaw ay mananatiling, aking kapatid na babae, Lin Gaoyuan. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang iyong pangalawang kapatid. Kinapupuotan ko ang aking sarili dahil sa ginawa ko sa pangalawang kapatid ko. Kung sinagot ko lang sana ang tawag niya, siguro ay maayos pa siya ngayon. Hindi ito ang iyong kasalanan. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Lahat ay nakasalalay sa iyo. Nandito pa ako. Hindi ka nag-iisa. Salamat sa tulong mo. Sa oras na pinakawalang magawa ako, walang kailangan sabihin pasasalamat sa atin. Ako ay ikaw, ang iyong pinakamalakas na suporta. Pakiramdam ko, hindi ko kailanman maibabayad ang utang ko sa iyo. Kung ganoon, ibigay mo na ang sarili mo. Salamat, Ginoong Gu. Magpahinga ka na ng maaga. Ano man ang mangyari, magsabi ka lang. Ang ibig kong sabihin ay, kahit kailan. Basta kailangan mo ako. Nandito lang ako. Sige na, nandito ako para makita kang umakyat. CJ. Pakits ka nga. Matapos makita ni Lin Gaoyuan si Lin Xiao, saan siya pumunta? Mas detalyado, mas mabuti. Magpadala ng ilang tao na mahusay. Kumilos, 24 na oras na proteksyon para kay Lin Gaoyuan. Ito ay mula kay Ginoong Gu. Xiao. Sabi mo noong araw na inatak ka, si Lin Xiaofei ang sumaksak sa iyo. Siya ang sumaksak sa akin, pero wala akong ebidensya. Ang detailed footage pagkatapos ng pag-atake mo ay nakuha na. Ngunit kinuha ito ng ibang tao. May duda ako. Ang butas ay ikaw, pangalawang kapatid. Kaya noong araw na iyon, tumawag sa akin ang kuya ko. Gusto niyang ibigay sa akin ang ebidensya. Alam ni Lin Xiaofei na may ebidensya ang iyong pangalawang kapatid. Kaya nais niyang patayin ang saksi. Dapat wala namang nakuha na ebidensya si Lin Xiaofei. Ayon sa kanyang ugali, hindi siya titigil hanggang hindi niya nakakamit ang layunin. Kung ganun, maaaring dalawa ang kanyang hakbang. Mas delikado ang kapatid kong lalaki. Huwag mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para magbantay. Ligtas na ang pangalawang kapatid mo. Salamat. Ngayon, maghanda ka ng mabuti para sa laban. Salamat. Ako na ang bahala sa issue kay Lin Xiaofei. CJ, sige, ihahatid kita pa uwi. CJ. Tatay. Uhaw ka na ba? Fifi. Narinig ko pumasok ka sa finals. Tatay, mag-ensayo tayong mabuti. Huwag nating mapapahiya ang pamilya Lin. Siyempre naman, hindi ako magpapatalo kay Lin Xiao. Tama. Tay, alam mo ba ang tungkol sa pangalawang kuya? Aling ospital ba? Marami na akong pinapahanap. Ngunit wala namang nahanap. Sa tingin ko, sinadya ng pamilya Gu na itago ang balita. Bakit naman, kami rin ay pamilya ng ikalawang Ginoo. Bakit kahit, wala akong karapatang dalawin siya? Wala talaga, pero huwag kang mag-alala. Ang pangalawa mong kuya ay nasa piling ni Xiao. Wala naman sigurong mangyayaring masama sa kanya. At saka, ang mga ospital na pinili ng pamilya Gu ay pawang mga pinakamahusay na ospital. Siguro nga, hindi na magtatagal ang iyong pangalawang kapatid. Ay magigising na. Kapag nagising na siya, ang taong iyon sa ikatlo ay ako na. Mukhang kailangan kong maghanap ng paraan para matagpuan si Lin Gaoyuan. Nanay, ang panganay kong kapatid na lalaki, napakaraming araw na. Walang balita. Talagang nag-aalala na ako. O kaya, pumunta na tayo sa Gushai Group. At hingin kay Lin Xiao ang tao. Marami tayong tao. At marami rin silang bantay. Lin Xiao. Siyempre, hindi siya mangahas, na hindi sabihin sa atin kung nasaan si ikalawang kuya. Fifi, nanay, sa tingin ko tama ka. Puntahan na natin si kuya at si ikatlong kuya. Sama-sama tayo. CJ. Hinahanap ko si Lin Xiao. May appointment po ba kayo? Anong appointment? Ako ang kanyang ina. At itong dalawa naman, ang kanyang mga kuya. Utos po ni Iju. Wala pong appointment. Hindi tayo pwedeng makipagkita kay Chief Lin.
Anong walang kwentang regulasyon yan? Nanay, bakit hindi na lang tayo umuwi at doon pag-usapan? Umuwi ng anong bahay? Kayong dalawa, sobrang walang silbi. Kung hindi natin siya mahahanap ngayon, nasaan ang pangalawang kuya mo? Ako na mismo ang pupunta, para hanapin si Lin Xiao at humingi ng tao. Inay, kami ay nag-imbestiga na. Kapag may balita, ipapaalam namin sa iyo. Kuya, sa tingin ko tama si inay. Dapat tayong umakyat at humingi sa kanya ng tao. Bata, inay, nagugulo ka na at ikaw pa ang nakikisali. Alam mo ba kung anong lugar ito? Ito ay teritoryo ng Yu Group. Isang galaw lang nila, wala na tayong matutuluyan sa Jiangsheng. Natatakot ka sa Yu Group. Hindi ako natatakot. Wala akong pakialam. Pupunta na ako ngayon. Maghanap ka ng tao kay Lin Xiao. Dalhin mo ako agad ngayon, para hanapin si Lin Xiao. May mahalaga akong kailangan sa kanya. Kaya tatawag ako sa kanya. Pasensya na, hindi sumasagot si Chief Lin. Wala akong magagawa para ipasok ka. Kayo, Lin Shoxi, ay aking sariling anak na babae. May mahalagang bagay akong kailangan sa aking anak. Ngayon, hinaharangan mo ako dito. Kung may mangyaring masama, kaya mo bang akuin ang responsibilidad? Sinabi ng ginang Yuru, na siya ang ina ni Lin Shoxi. Gusto sanang umakyat, ngunit hindi sumagot si Chief Lin sa telepono. Paano sila nakarating dito? Sige, pupunta na ako para makipag-usap sa kanila. Magandang araw po, tita. Sino ka? Assistant at kaibigan ni Lin Xiao. Ay, dumating ka sa tamang oras. Naghahanap ako kay Lin Xiao, may mahalagang bagay. Dalhin mo kami agad pataas. Auntie, hindi ito tama. Ano bang hindi tama? Ako ang kanyang tunay na ina. Ang tunay na ina ay naghanap sa kanyang anak para kumain. May masama bang batas dito? Dalhin mo kami agad pataas. May kagyat kaming kailangan sa kanya. Sinabi sa amin ni Xiao, na wala na siyang kinalaman sa inyo. Ano man ang mangyari sa inyo, ay wala na siyang pakialam. Hindi namin kayo hahayaang umakyat. Hindi namin alam yan. Mga walang pusong mapagpasalamat. Sinasabi ko sa inyo. Aakyat na ako para hanapin siya. Babasagin ko ang kanyang bibig. Sige, ma. Ma. Auntie, wag. Lin Xiao, lumabas ka rito. Sabi ni Lin Xiao, nasaan ninyo itinago ang anak ko? Ma, ano po ba to? Anong ginagawa mo? Lin Xiao, mas mabuting sabihin mo na ngayon kung saan ninyo dinala ang anak ko. Gusto ko siyang makita. Dapat kang umuwi na parang nababaliw. Narito ang Gushai. Sorry, Xiao. Sila'y ayaw tumigil. Hindi ko sila mapigilan. Ipaalam ang seguridad. Palayasin mo silang lahat. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na dahil may suporta ng guna kaya mong gawin ito sa amin. Ikaw, di mo marunong rumespeto. Huwag mong kalimutan na matagal na tayong naputol ang relasyon. Hindi ka rin naman nanay ko. Dati hindi. At hindi magiging kailanman. Ikaw. Lin Xiao, ang lakas ng loob mong gawin yan sa nanay ko. Sasampalin kita. Ikaw, babalaan kita. Ngayon, bilisan mo at umalis ka na. Kung hindi, kasuhan ko kayo ng commercial espionage. Kayo'y susuhan ko. Sa panahon ng kompetisyon, magsasagawa kayo ng gulo sa kumpanya ng kalaban. Xiao, hindi sinasadya ng nanay. Nababahala siya na baka magmadali ang pangalawang kapatid. Nagmamadali siya. Kung nagmamadali siya, okay lang. Magsasagawa ba siya ng hindi otorisadong pagpasok sa ibang kumpanya? Humihingi ako ng tawad para kay mama. Pasensya na. Kung makakatulong ang paghingi ng tawad, bakit pa kailangan ang pulis? E di tumawag ka ng pulis. Saktong-sakto, masusumbong ko sa pulis. Nakinidnap mo ang kuya ko. Xiao, maaari mo bang sabihin sa amin kung saang ospital ang kuya? Talagang nag-aalala ang mga magulang tungkol sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ng lahat, siya ay malubhang nasugatan. Kayo'y mga nagdadalawang isip. Hindi ko sasabihin sa inyo ang address ng ospital ng pangalawang kapatid. Lin Xiao, ano ang layunin mo? Gusto kong makita ang aking anak. Ako ang kanyang tunay na ina. May karapatan kaming makita siya. Nga, ginagawa mo yan. At hindi mo pinapayagang makita ni mama si kuya sa huling pagkakataon. Hindi ba't nasasaktan ang konsensya mo? Moral blackmail ba ang gusto mo? Noon pa man, ganyan din ang ginawa ninyo sa akin. Hindi ba't hindi naging mapayapa ang konsensya ninyo? Noon. Kahit na ako ang nagkamali, ako pa rin ang iyong nanay. Nanay, karapat-dapat ka ba? Pinabayaan kitang buliin si Fifi. Nanay, wala akong ginawa. Nanay, lumuhod ka at humingi ng tawad sa kapatid mo. Ikaw, Xiao, alam ko na may sama ka ng loob sa akin. Pero inosente ang pangalawa mong kuya. Pakiusap. Awa mo na. Hayaan mo akong makita siya kahit isang huling beses. Pakiusap, noong ako naman ang humihingi ng tulong sa inyo noon. Paano ninyo ako tinrato? Nakalimutan na ba ninyo? Kuya, pakiusap. Huwag mong hayaang palayasin ako ni mama, kuya. Kuya. Pasensya na. Magsimula na kayo. May trabaho pa ako. Kapatid, huwag kang maloko sa kanya. Tulad ng ganitong babae, walang kahit isang totoo. Lin Xiao, sasabihin ko sa iyo. Kung hindi mo sasabihin ngayon, huwag kang umaasang makakalabas. Gusto ng ikatlong binata ngayon, na magdulot ng gulo sa Goose. Ginoong Gyu.
Mukhang ang aral na ibinigay sa inyo. Noong nakaraang beses sa ospital, hindi pa ba sapat ang lalim? Ginoong Gyu, kinausap ko lang ang anak ko. Hindi ba pwede ito? Sa pagkakaalala ko noong nasa ospital tayo, pumirma na kayo ng kasunduan sa paghihiwalay. Sa aspeto ng batas, hindi na kayo mag-ina. Kung hindi pa kayo aalis ngayon, at gusto ninyong magpatuloy sa pag-aaway, bukas ko na ipaparamdam sa pamilya ni Ling ang pagkawala nila sa Jiangshen. Naeng, umuwi na po tayo. Malulugi po tayo kung magpapatuloy ito. Pero sisi ikaw, wag na ang pero. Umuwi na tayo. Hintayin mo ako, babalik ako. Kung hindi ko makita si Gao Yuan, hindi ko kayo patatawarin. Tama, babalik kami. Kapag may ganitong nangyari ulit, tawagan mo ako. Sabi ko sa'yo, hindi ka nag-iisa. CJ, sinabi sa akin ng doktor. May mga senyales na nagigising na ang kapatid mo. Talaga? CJ, pupunta tayo sa ospital para tingnan ang kapatid mo. Naku. Nanay, kamusta na? Ayaw pa rin magsalita ni Xiao. Nanay, ayaw pa niyang ibigay ang iyong dangal. Si Ginoong Gyu. Gustong ipatapon kami ng mga gwardiya. At kailangan na ngang magpatira pa ng nanay. Pero ayaw pa rin niyang magsalita. Anong ginagawa mo? Tay, ang ingay-ingay. Siyempre, anak mo yan. Ayaw pa rin niyang magsalita. Anong ginagawa mo? Tatay, masyadong maingay. Hindi ba't ang magandang anak mo ang dahilan? Umakyat ako para tanungin siya tungkol kay Gao Yuan. Hindi lang siya nagsalita, kundi gusto pa akong idemanda. Ano nang sinasabi mong pagnanakaw ng mga sikretong panegosyo? Basta na lang kayong umakyat doon. Ang kalokohan mo, hindi mo naman sinasaway ang anak mo. Bakit ako ang sinisigawan mo? Si Fifi at si Yao, parehong mga kalahok. May kompetisyon sa pagitan nila. Dapat sana'y umiwas tayo sa anumang pagdududa. Kayo naman, dumiretso kayong kinausap ang tao. Nagmamadali lang naman ako noon. Itinanong ko lang ang tungkol kay Gao Yuan. Hindi ko naisip ang marami pang bagay. Tay, si nanay din naman ay nag-aalala sa anak. Masyadong nag-aalala sa anak. Huwag mo siyang ipagtanggol. Sisirain niya ang buong pamilya natin. Lahat tayo. Sino ba si Inligyu? Kaya ba ng pamilya natin? Makagalit siya. May mahalaga pa po akong gagawin, mama at papa. Lalabas lang ako saglit. CJ. Lugar. Pumunta sa Mingxin Hospital. Hanapin mo ang pasyenteng si Lin Gao Yuan. Gusto kong hindi siya makapagsalita. Habang buhay niya. Huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong magiging masaya ka. Hindi ako naniniwala. Sa pagkakataong ito, hindi ka magdadaya, Lin Gao Yuan. Ngayon ay magkakaroon ng kinatawan mula sa Naigaw Company. Nababahala ka ba? Medyo. Ngunit may tiwala ako sa sarili ko. Lesa, CJ. And View. Mauna ka nang pumasok. May aasikasuhin pa ako saglit. Babalik din ako mamaya. Aray. Sir, kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Medyo masakit lang ang dibdib ko. Pakialalay na lang po sana akong umakyat. Saang kwarto po kayo nakatira? Dito po ako sa hotel na ninirahan. Sa ika-6 na palapag po. Salamat po. Walang anuman po. Mabagal lang. Ikaw. Pumunta ka at sirain ang mga gawa ni Lin Xiao. Dito ay puno ng surveillance. Masyadong delikado. At saka, wala akong room card. Hindi ako makapasok. Ganda. Hindi ka naman magkukunwaring nakamaskara, di ba? Tungkol sa room card. Ito ay ang room card ng kanyang kwarto. Numero 87. Ito ang gawa ni Lin Xiao. Kailangan ko ng 10 milyon. Huwag kang mag-alala. Biyaya, basta't maayos mong gawin ang mga bagay. Hindi ka mawawala ng pera. Lin Xiao. Sa pagkakataong ito, gusto kong ikaw ay masira at mapahiya. Kapatid, hindi ba tayo mahahalata nito? Sa ganito nating kasuotan, maligayang pagdating sa Naigaw Cup, pandaigdigang kompetisyon sa disenyo ng damit, maligayang pagdating sa ating 4 na kalahok. Pakiusap sa lahat, ipakita ang inyong mga gawa para sa finals. Tingnan mo, siguradong sa akin ang kampyonato na ito. Hindi. Anong nangyayari dito? Ito ang iyong entry, di ba? Mas masahol pa sa basura. Yung mga namamali mo sa kalye, mas maganda pa ang suot nila kaysa dito sa gawaing ito. Nakakahiya talaga. Ano ba itong bagay na ito? Pwede bang makasali dito? Siyempre, ito ay talagang
Insulto sa mundo ng moda. Dapat siyang tanggalin sa kompetisyon. Hindi kami nandito para sa mga basura. Lumayas ka. Lumayas ka, sabihin mong lumayas siya. Huwag magmadali lahat. Nandito. May isa pang bagay na dapat ilantad. Pakitignan ang malaking screen. Nakita niyo ba, mga kaibigan? Kandidato bilang 87. Si Lin Xiao. Naisipang makipag-ugnayan sa mga hurado sa likod. Anong klaseng hurado sa kompetisyon? Ibig sabihin, si Lin Xiao. Nakarating tayo sa finals. Dahil sa mga hurado. Tama. Ang hurang ito ay nakaupo rito. Ang una mula kaliwa papunta kanan. Ginoo Gao. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Bigla akong nakaramdam ng paninikip ng dibdib at hindi maganda. Salamat sa mabuting ginang na tumulong. Inakaya ko pabalik sa silid. Nakakatuwang walang ibang tao. Hindi mo ba kayang tawagin ang waiter? Bakit kailangan pa si Lin Xiao na siyang mag-aakay sa'yo pabalik sa silid? Sobrang hindi makatuwiran mo. Nakita niyo ba? Si Lin Xiao ay gumagamit ng ganitong basura para makilahok sa kompetisyon. Nagdaring pa siyang makipag-ugnayan sa mga hurado para makuha ang kampyonato. Ngayon ay humihiling ako sa komiteng namamahala, kanselahin ang karapatang sumali sa kompetisyon ni Lin Xiao at sa mundo ng pananamit habang buhay siyang ipagbabawal. Sino ang mag-aalis ng karapatang sumali kanino? Hindi pa tiyak. Lin Xiao, ano pa ang iyong idadahilan? Matibay ang ebidensya, at saka ang mga gawa mo ay naging basura na. Alam kong marumi ang paraan mo. Kaya handa na ako. Ano ito? Ang ganda. Napakaganda. Maganda ito. Ito ang tunay kong gawa. At ang mga piraso ng tela na tinatag kanina ay isa lamang ilusyon. Hindi ito possible. Tatawag ako. Lin Xiao, naglakas loob ka pang humingi sa akin. Sinasabi mo ba na si Tang Yuru? Meron pa akong isang recording dito. Makinig tayong lahat. Pumunta ka at sirain ang mga gawa ni Lin Xiao. Nasinira. Maraming mga surveillance dito. Napakadelikado. At wala tayong susi para makapasok. Ito ang susi ng silid. Tandaan mo. Gawa bilang 87. Kay Lin Xiao ito. Kaya pagkatapos nito, gusto ko ng 10 milyon. Huwag mag-alala. Basta't magtagumpay ka sa bagay na ito. Hindi ka maubusan ng pera. Lin Xiao, sa pagkakataong ito, sisirain kita. Akala ko si Lin Xiao. Sina Lin Xiao Fei ang nagplano sa akin. Akala ko hindi siya ganitong tao. Gagawin ang lahat para manalo. Talagang walang hiya. Ang recording na ito ay peke. Siguradong ikaw ang nag-imbento nito. Hindi ito totoo. At ikaw pa ang nagpasunod ng tao para patayin si ikalawang kuya. Tingnan ninyo ang malaking screen. Ako ang may kasalanan. Pakiusap, maawa ka sa amin. Talagang nakakatuwa. Saan mo nakuha ang mga extra na ito? Kahit anong video ay pwedeng maging totoo. Lin Xiao Fei, at ikaw ang nag-ambag sa akin sa ulan. Nabumangga kay ikalawang kuya. Isang pangyayari, isang insidente. Hindi ka makakatakas. Mag-surrender ka na. Lin Xiao, ano bang sinasabi mo? Mayroon ka bang ebidensya? Malapit na ang ebidensya. Ang ibig sabihin ay, ngayon nga, kahit ang tinatawag mong ebidensya ay wala kang mailabas, ay naglakas loob kang manira rito sa akin. Tapos ikaw ang naglagay ng gamot kay Igaw. Sinadya mong itakda ang oras. Hayaan mong tulungan ko siya pabalik sa hotel. Ang dilim mo, nagtatago ka. Kumuha rin ako ng surveillance. Tingnan natin ang malaking screen. Bouncer. Bouncer, huliin mo siya. Hindi lang niya ako pinagsabihan, pero siya pa ang unang nagreklamo. Ikaw. Lin Xiao Fei, ikaw ay may kasong plagiarism. Ang isinubmit mo sa kompetisyon na ito, ay dinisenyo ko 3 taon na ang nakalipas. Lin Xiao, ito ang damit na iyon. Ito nga ang dinisenyo ni Ken. Lin 3 taon na ang nakalipas. Walang duda. Hello, ito ba ang pamilya ng pasyente? Gising na ang pasyente. Pumunta ka sa ospital. Sige, nandito na ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. May tao ba? Tulungan niyo ako. Nandito ako sa liblib na lugar. Kahit anong gawin mo, walang makakarinig. Walang sinuman ang darating para iligtas ka. Lin Xiao Fei. Ano, tama ba ang sinabi ko? Ang huling nagwagi ay tiyak na ako. Palayain mo ako. Palayain kita. Kagaya ka ng kapatid mo. Dapat ka nang mawala. Hindi ko siya sinagasaan. Pinagsisisihan ko talaga ito. Inaamin mo bang ikaw ang nagmaneho nang bumangga kay kuya? At ano kung ako nga? Abala ka na nga sa sarili mo. May pakialam ka pa sa iba? Bakit mo ginawa ito kay kuya? Inosente siya. Inosente siya. Hindi ba ako inosente? Sobrang mahal ko lang ang pamilyang ito. Ikaw.
Si Lin Gaoyuan ay talagang gusto. Alamin kung sino ang nagtaga sa iyo. Gusto pa niyang sabihin sa mga magulang. Tapos lahat ng pagod ko sa loob ng maraming taon. Mawawala lang. Deserve mo yan. Ikaw, wala ka bang kasalanan? Kung hindi mo lang ako pinilit na sumama 5 taon na ang nakakaraan, hindi sana ako magiging ganito ngayon. Mahal na mahal ako noon ni Kuya. Lahat ay dahil sa iyo. Ang iyong pagdating ay nahati ang pagmamahal ng ikalawang kapatid. Lahat ay dahil sa iyo. Ang kanilang pagmamahal sa iyo ay hindi kailanman nagbago. Nakauwi ako sa loob ng 5 taon. Sila itinuturing kang parang sariling anak. Alam mo ba kung gaano kita hinahangaan? Di ko akalain na may araw ka ring maiinggit sa akin. Pero simula nang malaman ng kuya ko ang totoo, nilalayuan na niya ako. Kasalanan mo to. Bakit ka bumalik? Nakipaghiwalay na ako sa kanila. Pero, Papa, dahil lang kay Enrique, nagsimulang magpakita ng malasakit sa akin. Hindi naman talaga nagpakita ng malasakit si Lin Yucheng sa akin. Gusto niya lang akong gamitin para makapangyarihan sa kumpanya ni Gu at makasama lang ang kumpanya ni Gu sa negosyo. Huwag mo akong lokohin. Hindi ba binigay ni Lin Gaoyuan sa'yo ang flash drive? Ibigay mo sa akin ang flash drive. Wala sa akin ang flash drive. Saan iyon? Gumawa ka ng napakaraming masamang bagay. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Lin Xiaofei, sumuko ka na. Wala naman akong ginawang mali. Bakit ako susuko? Huwag ka nang magpakatigas ng ulo. May oras ka pang huminto. Sinasadya ko lang na ayaw kita. Kailanman ay hindi ka nagkakamali, at palaging mataas ang tingin mo. Yung paraan mo ng pagtuturo sa iba. Alam mo ba? Kayo mapapatawad. Kuya si Ming, alis na tayo. Mukhang siya. Talagang hindi na tayo kailangan. Si Ming, masaya si Lolo ngayon. Sa wakas, magkasama na kayong dalawa. Malapit na kayong magkaroon ng apo. Bilang kuya niya, masaya rin ako. Ang pamilya nila ay isang maaasahang pamilya. Si Siming ay isang taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Salamat, Lolo. Salamat sa inyong lahat sa inyong mga pagbati. Si Yao. Sa totoo lang, mula sa unang tingin ko sa'yo, nagustuhan na kita. Sa mga susunod na araw, palagi kitang sasamahan. Poprotektahan kita. Si Ming, sa buhay ko, ikaw, naniniwala akong magiging maganda ang ating mga araw. Laging magiging mas mabuti. Halika, lahat, tingnan niyo dito. Tingnan niyo dito, lahat. Tumingin sa kamera. Ngumiti.